yun magandang gabi guys. Good evening. Oras na, 9:00. Sarap kasi manood nalibang kami kapanood ng kung anik-anik Tsaka na dun sa garden na maliit. Nagdamo-damo. Kasi may mga sumisingit. Maganda yung mga rock garden, pero ang hirap nun yung mga lumalabas pagitan ba na maliliit na damo. Pagitan ng mga bato, may mga lumalabas na damo. Dalawa kami. Tinawag na namin ng dalawa. Patulong na kami kasi malamig na. Yung ano pangalan nito, ilang araw nga umulan, di ba? Tapos ngayon lang yata hindi umulan. Kahapon umulan din Magdamag, halos umulan, pero yung hindi kasi lakas nung nakaraan. Kaya siya. Nagdilig pa rin kami kasi nga lalo yung mga bagong tanim. Binabad namin ang gusto. Pag bagong tanim kasi kailangan ibabad talaga sa tubig. Pag hindi sila Meron kami isa na nalanta na. Hinukay namin. Nilagyan namin sa paso uli. Tapos nadiligan na siya, naulan na. Ngayon, so tumutubo. Nabubuhay na. Buti na din namin tinapo kasi verde pa naman yung mga dahon. Kaya lang sobrang wilted na. Nag-a-adjust yung yung halaman doon sa Siyempre, sa binilan mo, naka-cover sila doon di ba? Hindi naman open air na ganyan Nanibago. So, yun. Nabigyan ng second chance. Na mabuhay siya. Pagka okay na siya may tanim or baka dyan na lang siya sa paso. Mas gusto niya ata sa paso Ayun. Tapos itong July, sunod-sunod yung mga namin. Yung mga, hindi namang problema, di ba? Ano yung problema? Kasi parte talaga yun Dito, alam nyo naman dito sa Canada, di ba? Yung mga insurance natin. Mortgage, insurance ng bahay. Sabi ko natin pala ako halos lahat ng natin. Renewal, puro July. July, yung mortgage namin 5 years na. So, natapos na yung kontrata. Pinaprocess na para sa renewal. Sa renewal na. Tapos, yung insurance. Insurance pala ng sasakyan at saka dumating na yung renewal. May rate na sila kung magkano. Tumaas. Pero kung iisipin mo pa rin. Okay pa rin. Hindi pa rin ganun kataas Parang $35 a month ang tinaas nung sa bahay. Sa bahay. Which is okay lang dahil sa dami, sa hail. Laking tulong nun kung wala kang ganun insurance ka isa-isa Gawin mo, gagastusin mo out of pocket lang. Tsaka iba, kita mo, hindi pa nakaka-claim, di ba? Hindi pa nakakapagawa. Kung hindi pa lumapit sa mga contractor na may hatak para makapag-claim bigay na lang dito sa kapitbahay namin, di ba? Yung mismong contractor ang nag-asikaso kasi wala raw. Kaya lang, hawak sila sa leeg nun. Hindi sila pwedeng humanap ng sarili nila contractor. Yun ang mismo gagawa. Buti kami nakahanap ng makakatipid. Yung bubong lang inaantay kasi waiting kami sa katabi. Kasi ibang contractor, nag-usap sila na pagsasabayin na lang. Sabayin na lang para yung tapon, isang lagay na lang. Tapos yung, alam nila, yung mga kung ano-ano. Last time nga, nag-ask na yung insurance, di ba? Sabi nga namin na nanghingi siya ng picture ng mga repair. Sabi namin, tapos na yung sidings, yung sa deck, sa rail. Ang problema na lang is yung bubong at saka yung gutter. Yung gutter na. Pero malamang within July na matapos yan. Sabi nung una kasi June. Pero dahil ngayon naantay itong kapitbahay namin, hindi pa siya magawa-gawa. Pero sabi ni Kelly, kung gusto mo, gagawin ko na. Pero sabi ko, hindi pa naman antay na lang natin kaysa naman basta mahalaga naman before December ma-send mo yun. Pero syempre, maganda bago tayo mag-vacation matapos. Kasi syempre, pag ginagawa yung isang side, so most probably yung mga kagamitan nila doon sa side na isa, di ba? Kung sabay nga naman sila gagawa, hindi sila mag-ano. Lalo duplex tong sa amin, di ba? So talagang walang happy kasi yan isang buo yan. Kaya mas maganda nga naman kung sabay yung dalawang contractor na gagawa. Ang lang nila, hindi nila kami nakuha sa kontrata kasi nga sobrang mahal. Mahal ng in-offer nila Kala namin makakamura kami pagka sumabay kami. Yung pala, paparehas lang nila mas malaki yung damage nila. Kaya pa. Kailangan lang laging maghanap ng mga options natin sa buhay para nasa ganun makatipid ng konti, di ba? Malaking bagay din kasi yun Importante yun. Kailangan wise ka sa pag-decision. Tapos natatawa na lang kami doon sa mga aming mga masugid na bashers din.
Meron, hanggat hindi mo sila pinapansin, lalo ka lang, lalo kang kukulitin eh. May mga, rin naman tayo, mga nagtatanggol na mga, mga pero ngayon kasi, yung madadama yung dalawa, yung magkuya, yun ang ayaw namin. Hindi naman kami kung mga ibang bagay lang, dead man naman kami dyan. Na kumbaga, sabihan niya tungkol sa appearance namin, sa kung anong tingin niya sa amin. Nagsabi, nauubos na lang yung mga buhok namin. Mga daw stress kami kasi nauubos. Ito talagang ganyan na yan, nasa dugo na, gagawin natin. Tsaka pa lang, college pala ako, pag naglalaro basketball Lagi ka nakakap. Pag nagbabasketball ako, talagang kinakalbo talaga yung sarili ko Tsaka yun, hindi naman kabawasan sa pagkatao. Sa akin, pati si girl sabi niya, manipis na ng buhok. Sa akin, unang-una, hindi ako stress sa ibang bagay. Yung katawan ko ang nai-stress dahil sa sakit na nararamdaman. Patuloy yung sakit niya. Nakikita nyo lang parang normal lang sa kanya, pero hindi talaga masakit talaga yung kung kasama niyo ako araw, kahit may mga katrabaho ko, yung mga kasama ko, hindi napapansin Siya nakakaalam, lalo sa pagdating na ng gabi. Hindi nila alam yung sakit na dinadanas niya, pero sobrang yung lagas ng buko hindi stress dahil sa mga bagay-bagay, pero which is yun, okay lang, papalampasin namin. Pero in this time, yung tungkol sa mga bata, bakit daw di raw niya bakit yung mga bata daw walang sasakyan, walang sasakyan, mga grown up na, parang tyrannical parent. Tayong couple daw. Parang tyrant daw kami na magulang na parang controlling kami masyado. Parang ganun ang dating sa salita niya. At saka, kumbaga malalaki na, dapat daw meron. Kung siya daw yung anak, bibili siya. Hindi naman ikaw anak namin, unang-una. Tsaka wala naman kami sinasabi. Unang-una, wala kami sinasabi na kami nga nag-ano sa kanila, nagporsige na mag-drive. Mag-drive sila, matuto sila mag-drive kasi option yan yung, kumbaga, kahit wala ka sasakyan, basta marunong ka mag-drive. Mamaya meron kang work na pwedeng pasukan na. Si Jonas nga lang noon, 19, nung pinupush ko na mag-take take na. 17 pa nga lang siya, pinagtatake na. Ayaw, mami, okay lang, nakabas naman malapit naman, accessible sa lahat. Although mas maganda pa rin na nagda-drive. Hanggang sa pinush na namin, 20 pa nga lang siya, 20 years old siya, nagkaroon ng license actually. Sakto na makailangan niya sa trabaho. Yung kung matagal na kayo nanonood sa amin, yung nakabili siya ng Sebring. Sebring noon. Kaso bumigay, binenta niya. After isang taon lang makikita na. Isang taon. Naibenta pa niya yon, pero hindi na siya kumuha kasi sabi niya, kung kukuha man daw siya, yung talagang yung maayos na. Pero kung tutusin, hindi siya kasi mga anak namin, hindi sila materialistic ba? Parang, hindi kasi si Jonas, kung tutusin, walang pakialam, parang, yung ibang kabataan kasi, lalo na mga Pilipino talaga, hindi lang kabataan. Hindi lang kabataan, papormahan sa sasakyan. Malinis, makintab, ganyan, inaasikaso nila, as in. Maganda yun. Plus sila Jonas kasi, hindi sila after sa ganun Sila yung, yung madadrive nila ng point A to B, parang ganun lang. Kasi actually si Jonas, hindi sa pero afford niyang kumuha pumunta sa dealer. Ma-approve siya right away. Pero maganda naman kasi yung sahod. Mas malaki pa nga sahod dun sa atin. Maganda trabaho, maayos. Pero hindi niya gusto. Sabi niya, mami, una-una, kung kukuha ako, babayad ka na naman insurance. Kasi nga sa edad niya, natas na insurance. Di ba? Tapos sabi niya, nagagas ako. Tapos imbis na traffic, imbis na nagpapahinga ka lang sa bus. So after, hindi na siya kumuha. Nagpa-plan siya pero not too soon. Okay naman. Sinabi na namin, kumbaga magpundar kayo ng sasakyan. Sabi niya, hindi naman kumbaga. Actually, tumitingin sa marketplace Ayaw niya pumunta sa sa dealer. Kasi sabi niya, hindi naman daw niya kailangan ng ganong sasakyan. So, pag may pamilya na sila, why not? Pero hindi kami yung, huwag kang kukuha niya. Yung donation nila sila yun. Kasi buhay nila yun Hindi namin sila pwedeng control sa mga ganun. Kasi nagsalita sila nga daw, nasa ganito. Mas busy pa, pero NYC. Tagi-tagi sa daw sila nasa sasakyan. So,
Parang... Hindi, sa una-una, iba-iba tayo ng paniniwala sa buhay, ganyan. Iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng gusto sa buhay. Saka yung mga bata lumaki ng yung kung anong meron, yun sila, makontento sila. Hindi sila naghangad ng sobra-sobra. I don't think na naging kami sa kanila, controlling o kung ano man. Hinahayaan, kahit saan nga sila pumunta, nakakapunta sila eh. Sila mismo ang mahilig dito lang sa bahay. Ayaw na nga naglalabas unless lang pupunta sa mga volleyball. Ano naman ang mga gadget yung mga yan. Kaya hindi na sila na kumpleto sa gadget talaga. Tsaka kaya lang nakakaano eh. Kasi ko, buti pa nga si Kuya yung si Heavy din nakalagay sa niya, sa name niya sa Siya na yung sumasagot eh. Sabi ko, buti ka pa po, naunawaan mo. Kasi siya matagal na namin siyang viewer. Pero itong isa, I don't think matagal actually, na. Actually, pa yun, di ba? Nag-message pa tungkol sa insurance dati. Noon. Kaya sabi ko nga, buti pa po kayo na naunawaan nyo. Siya na yung sumagot eh. Kasi alam naman niya, napapanood niya kami ever since. Hindi kami controlling na parents. Kung ano yung buhay namin, kung ano yung nakikita nyo ngayon dito sa pagbablog namin. Ganun din talaga. Kung ano yung... Yun ang normal namin. Hindi kami mga maliliit na bagay, masaya na kami eh. Kaya lang parang kukwestiyonin mo pa yung parenting namin at saka yung mga gusto ng mga bata, hindi naman tama. Tsaka sa mga, hindi lang kami, marami sa mga nagbablog. Hindi talaga namin na yung, kumbaga, hindi lahat ng, buhay na i-share namin, di ba? Tama. Sinishare din namin yung mga, mga life events, pero hindi lahat. Hindi lahat na i-share. Kasi din kami 24 hours na nakatutok sa amin ng camera. Lang yan, konting minuto ng buhay namin, hindi nga araw-araw eh. Parang, di ba, upload naman namin is every other day. May mga trabaho din kami. Oo. May mga problema rin na inaasikaso, di ba? Tsaka yung mga time namin na ganyan, nanonood kami dito sa bahay. Masaya na kami dyan eh, salo-salong kumakain. Kung yung pamumuhay ni, nung commenter natin na yun, or yung basher na yun, hindi align doon sa amin, syempre, hindi naman namin sila pwedeng pilitin na, gayahin nyo kami. Dahil kami, nagbablog kami, o kami nagbablog para hindi namin kayo i-push do sa buhay na meron kami. Namin, sinishare lang namin kung ano yung meron. Namin yung mga nasa isip namin, ups and downs namin, totoong nangyayari sa amin dito. Pero sabi nga, kapag ka nag-vlog ka, open ng public. Kasi pinost mo ng public So, open ng comment. Which is okay lang. Pero sa tingin ko, yung gano'n na magko-comment na minsan kita nyo, hindi na nga namin nire-reply minsan pagka yung mga iba yung opinion sa opinion namin. Ba't pa kami makikipagtalo? Kasi syempre, kaya nga kami nag-vlog para maging open yung comment. Kumbaga, makapag-share tayo ng idea, pare-pareho. Pero yung... Siyempre, iba yung opinion namin, iba yung opinion nyo, that's fine. Pero yung ganun. Sasabihin mo na, yung pamilya. Parang sinabi mo na, tungkol po na to, anong araw, pagkatayaran tayo sa mga bata. I don't think tama. Siguro, yung tingin nila, wala tayong magagawa dun. Pero sinasabi rin naman namin kung ano yung totoong... makakasagot lang yan, yung mga anak namin, at saka yung mga taong close namin. Tsaka yung mga dati nang nanonood kasi nakikita nyo naman ko sa halos sa tagal na rin namin nagbablog Hindi naman kami yung paiba-iba. Yung pare-pareho yung buhay namin. Hindi naman kami gumagawa rin ng kwento para lang dumami o maging... para lumaki ang YouTube namin. Kasi tagal namin gagawa kami ng something para pag-usapan. Pero hindi. Sa amin, nasi-share namin, napapanood ng mga kapatid namin, ng mami, yung vlog. Tsaka yung mga unang-una dun sa mga nanonood sa amin, na supporter na namin ever since noon. Pa. Sabi nga niyan, tagal na nga daw Kaya minsan nakakano lang, sabi ko, parang iba na to Okay lang yung iba, magkomento sila sa ibang bagay, pero pagdating sa mga bata, hindi naman tama yun. Yung mga anak namin, hindi naman sila active sa vlog namin, di ba? Papakita lang namin saglit dahil mahihain naman sila sa ganyan. Di parang na-judge na kagad nila Siyempre, ganun naman karamihan ng mga Pilipino. Na-judge ka na kagad sa mga pinapakita. Tsaka, sasakyan. Anong nun? Hindi naman sasakyan Hindi naman i-define ng
pagkatao mo ng status mo sa buhay. Ay, hindi dahil wala sasakyan ng mga anak namin. Ano naman kami sasakyan? Gaya ni Jermaine, nandito sa bahay. Ba't magsasakyan? Dagdag lang babayaran mo ng insurance. Parking space mo, hanapan mo pa, makikidagdag ka pa. Una, sabi ko nga sa kanya nakaraan, ba't hindi ka magano ng road test, ganyan. Sabi niya, mami, okay naman, nakakapagbas ako. Mas nakakabis ako saan. Pupunta ka, magdadrive ka, o gastos pa. Si Jonas, ganun din. Tatrabaho na yun, ha? Nung minsan pumunta sila ng van, walang pinahiram ng sasakyan ng kaibigan niya. Oo. Nagagamit din naman niya yung kotse pag pupunta sila sa Kaya minsan nagpapahatid. Hindi naman ibig sabihin nagpapahatid. Binibaby naman namin sila. Malalaki na yung mga yan. Tsaka choice nila yun. Hindi namin sila dinidiktahan sa mga gusto nila sa buhay. Nandito lang kami para i-guide yung mga anak namin. Tsaka nakikita mo na yung nila, yung mindset nila sa mga bagay na kailangan nila tsaka hindi nila kailangan. Correct. Hindi ko alam bakit. Saan nagmula yung kanyang opinion. Siguro sila ganun. Kaya minsan kasi ganun yung tao nasasabi sila yun, pero hindi nila pwede kumpara sa buhay namin. Gato, dapat ganyan ang buhay nyo. Hindi namin pwede. Unang-una, hindi naman siya nagbabayad ng bills natin. Hindi naman siya ang, alam mo yun, parang minsan nanood magkomento. Wala namang masama. Pa siya Nag-aano kami ng mga comment. Lahat nare-reply nga namin. Medyo late nga lang. Pero nare-reply namin. Pero yung mga bagay na hindi, sa lungat sa namin, hindi na namin nire-reply. Para hindi na out of nowhere yung hindi naman tungkol sa... Wala naman kami yung vlog namin bakit biglang na tungkol sa sasakyan. Ganun kami. Ganun yung mga anak namin. Choice nila yun. Kung mas gusto nilang mag-ipon kaysa bumili ng sasakyan, nasa kanila yun. Ganun kasi hindi mo bahala. Ganun opinion nila. Sabi nga niya, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang kasi... Sabi ko, okay lang naman. Sabi ko nga, hindi tahimik naman tayo sa mga ibang bagay. Pero yung ganyan, sa mga bata usapan, yan ang hindi ko papalampasin. Yun. Lumalabas ang aking pagkamainitin ng ulo. Alam niyo yung manok na inahin, tapos may mga sisiw na maliliit. Try mo palang kunin yun. Lumalaki na Ay, naku, kahit malalaki na yung mga yan, pero yung ganun, parang out of nowhere, bigla mong ko-comment tungkol dun. Kung maraming kasasakyan, so be it. Pero kami, ito kami kami nga sasakyan namin, bukol-bukol na hindi namin pinalitan Kasi nagagamit mo sayang naman. Tsaka, afford mo kasi may pasalamat kami, paraw naman kami trabaho, pero hindi namin kailangan bumili ng bago. Yun nga yung sinasabi ko yung mga nakikita nyo na nagdadrive ng mga medyo luma na sasakyan, yung mga medyo luma yung bahay, yan yung mga may pera talaga. Pero hindi kami yun sila lang. Sila yun. Sila lang. Ibig sabihin, bayad na halos yung mga yan. Saludo ako sa mga ganun yung sobrang simple pero... Sobrang simple. Pero yun yung mga talagang maraming nakatago yan na Yung mga hindi masyado nagpo-post yan ng mga nila, yung mga journey in life nila. Yung mga yung mga low key lang pero Correct. Pero talagang may masasabi sa buhay Pero guys, open na namin ng comment section. Pero minsan syempre hindi maiwasan ako sasagot man kami dahil lang below the belt na, hindi na tama. Kasi kami, nakikita nyo kami, harapan, makikita nyo kami, baka makikita nyo kami dyan sa Kayo, hindi naman namin kayo nakikita, di ba? Hindi naman namin kayo kilala. Kaya minsan yung iba, nakakapagsabi ng mga ganun, hindi mo na ako kilala nito. Comment ako ng ganito. May mga nag-hi naman sa amin. Pero kung ano yung nakikita nila sa video, ganun-ganun kami pupunta nga kami ng mall, suot nga namin, naka-chinelas, pero yun kami, simple lang kami sa buhay. Hindi naman namin kailangan magpaka-garbo. I don't think kailangan, di ba? Wala na parang yung sa passion na... Tapos na kami sa yun yung mga ganyan stage na buhay na... Naisipin mo yung sasabihin ng iba, yung suot nito, ba't ganito? Hindi, wala na kami doon. Tanda na natin, di ba? Tumatanda na talaga kami. Totoo yun. Wala na kami doon sa ganun, sa sasabihin ng iba, sa Yun lang. Pagdating sa anak, ibang usapan yun.
Yun ang hindi ako papayag. Yeah. Kahit naman siguro ikaw. Kahit naman siguro si nanay. Lalo pag ano. Papayag mo, siyempre magulang kayo. Pinalaki mo yung... Pinalaki mo. Tsaka ay sa maayusin. Para pag nakita nyo nga kami, para kami magtutropa pag magkakasama kami. Mga halaman nga, pag nasisira o parang nalulungkot ka eh. Or pa yun eh. Parang na-open ka eh. Yung pa kayang anak na. Siyempre, di ba? So, yan lang naman. I-share lang naman namin. Pagpasensya na at medyo kami sa vlog ngayon. Pero that's fine. Buhay. Yan ang buhay eh. Yung basher, talaga hindi nawawala yan. Yung mga judgmental sa buhay, hindi nawawala talaga yan. Well, kami kasi nga sabi nga, nag-public kami ng vlog. Kaya lang, so, okay syempre, minsan... Salain naman ng konti. Hindi, mag-isip-isip din, di ba? Hindi naman yung buhay nyo, buhay din namin, pareho. Yeah. Nagkakataon lang nandito tayo sa Canada. Iba-iba tayo ng experience sa buhay. Iba-iba tayo ng gusto kaganapan. So, yun lang naman. Kami magpapaalam na rin at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.